Paano ba magiging maligaya ang isang tao? Saan o kanino ba natin ito makukuha at matatamo? Sa ibang tao ba natin maididepende ang pagiging masaya? Sa dami ba ng mga taong sumusuporta at natutuwa sa atin kahit hindi naman natin sila kilala? Kahit pamilya-milyang distansyang pinagmulan nila? Sapat na kaya ang makontento sa mga material na bagay na kaya nilang ibigay? At kung ang mga taong ito'y hindi manatili, kakayanin mo pa kaya? Ang iba naman marahil ay nakikita ang tunay na ligaya kapag nakikitang nasa maayos na kalagayan ng kanilang pamilya. Kapag naibibigay niya na sa kanila ang kanilang mga pangangailangan, handang isantabi ang kanilang sarili basta't pamilya'y mapangalagaan. Hindi umaangga sa tahanan, mas inuuna rin nila kapakanan ng ibang tao kung minsan. Kaligayahan na nila ang makontento sa kung anong meron sila. Kahit wala na halos matira ay pagkakaloob pa sa iba. Kaligayahan na nila kapag nakakatulong sa kanilang kapwa. Kaligayahang maituturing kapag alam nilang ginawa nila ang mabuti at tama. Nakita niyo ba yun, guys? Nakakainis. Bigla na naman sumira ng vlog ko. Meron din namang ang kaligayahan ay makasama pa at malagaan ang kanilang mga mahal sa buhay habang naghahangad din na lumigaya sa piling ng taong darating sa buhay niya para magpakilala. Na siya ang taong ibinigay ng Ama para makasama niya sa kaligayahan at kalumbayan. Sa kagipitan at kasaganahan. Hanggang sa isang iglap, sa isang di inaasahang pagkakataon, magbabago ang takbo ng buhay na kinasanayan. Sino ka? Oh, ikaw ba yung pamangkin ni Kawert? Ako po yung lolo ni Tito Bert. Ako po yung tricycle. Ako po yung pamangkin ni Tito Bert. Ako na po yung manunundo sa inyo magmula ngayon sa tuwing pupunta po kayo ng kapilya. Binilin po kasi kayo ng Tito Bert sa akin. Ito po pala yung putot kutsinta. Ito. Paborito to ng apo ko, si Amanda. Amanda. Ano nga pala pangalan mo? Orlando Guindo po, lo. Pero tawagin nyo lang po akong Oreng. Kapatid? Opo. Okay. Oh, hello! Ay, siya na ba yung ibinili ni Bert na susundo sa atin? Kagwapong bata. Ay, kayo naman po. Maliit na bagay po. Napapabayaan ko na nga po lately eh. Ay, tara. Tuloy na tayo. Tara po. Dalhin ko na to. Sige.
Oh, Amanda, una na kami ng lolo mo ha. Hinay-hinay sa panonood ng K-drama. Ikaw din baka huminay mata mo, hindi mo makita ang dawan mo. Si Lola talaga, malinaw pa po yung mata ko. Tignan niyo po. Oo. Tsaka bakit naman po ako magbababad sa K-drama eh? Sa inyo lang ni Lolo. Araw-araw ako nakakita ng kilig moments. Paano ako? Mauna na kami. Sige po, love. Sweetheart, shall we? Ay, tara na! Sana all talaga. Oh, Ako, ayan Nay. ka na pala anak. Ano po? Kamusta? Okay lang po. Halika na sa loob, makapagluto na at nung maipaghain kita ng pagkain, siguradong gutom ka na. Sila Pichi at Papunay. Andyan, pares pa silang gising. Hi kuya, mukhang lalo kang pogi ah. Naku, matagal na Pichi. Totoo bang nag-aaral kang mabuti? Oo naman kuya, tignan mo oh. With orange yung kapatid mo. Ba, manang-mana sa kuya. Sa kuya, yung pangako mo sa akin ah. Yun lang pala eh. Oo naman. O Pao, kamusta naman yung bunso namin? Aba, nagaling mag-drawing ah. Manang-mana ka din pala sa kuya. Sabi nanay, sa kanya daw ako nagmana. O sige na, tama na yan. Lahat na kayo sa akin nagmana. Hindi na kayo, nakain na ako, kumain na tayo. Papunay, susunod na po. Bad trip talaga. Sayang vlog ko. Take ko pa naman sana lahat ng mga naunang gumawa ng challenge na yun. Uy, okay ito ah. Uy, ako po. Ay. Excuse po. Sorry.
any questions? Okay, if there's none, that would be all for today. Goodbye, class. Hoy, Amanda, kamusta? Napanood mo ba yung pinasa ko sa yung K-drama nung isang linggo? Excuse me, Ma'am Che. Kakatapos lang ng exam. Nag-check pa ako ng mga test papers ng mga bata. Nag-record ako, nag-compute ng grades. Pero syempre, naisingit ko pa rin panonood. Sana all talaga. Na-meet na yung dream guy niya. Ako kasi hanggang panaginip pa lang tapos nasira pa nung bagong sumusundo kila lolo't lola. Ano ka ba? Hindi pa ba dream ka yung vlogger na nag-chat sa'yo? Si David? Mismo! Ano pa bang hahanapin mo sa kanya? Guwapo, matipuno, matulungin, malakas ang dating, magaling pumorma, maganda ang boses. Nako, Amanda, pasok na pasok sa criteria ng isang opa. Sarang heyo. Alam mo, Ma'am Che, kahit ano pang katangian meron siya, hindi ko siya pwedeng i-entertain eh. Hindi kami parehas ng pananampalataya. Hindi kami pwedeng makipagtipan, magpaligaw, o makipag-boyfriend sa hindi naman namin karelihiyon. Eh, para isang criteria lang hindi pwede, X na. Ano mang dream guy mo? Siyempre, una, dapat parehas kami ng pananampalataya. Pwede rin yung mga napapanood natin sa drama. Bonus na lang kung wapo. Pero unang-una gusto ko, inaya niya ako sa kasiglahan sa mga church activities. Sweet. Malambing. Funny. Yung bang pakikiligin ka sa mga efforts niya. Magalang. Responsable. Masipag. Masipag. Masikap sa buhay. Napakaswerte ng mga papangasawa mo, iyo. Si Lolo Bigoy naman. Ito lang po ako. Simpleng-simple. At ang tanging gagabuhan ko lang po yung maipagmamalaki ng mapapangasawa ko pagdating ng panahon. Alabiro ka talaga, oh. Sige, papasok na ako sa loob. Sige po, Lolo. Ay, siya nga po pala. Hindi po muna ako makakapunta rito mamaya. May aktibidad po kasi yung nasa kapisahan ng Kadiwa at Binhi. Oo nga pala, daanan mo na rin yung apo ko, si Amanda, at si Maha, yung nasa kabilang kanto. Dadalo rin sila ng aktibidad eh. Mas maganda yung magkakaibigan kayo. Para kung may mga ganyang aktibidad, sabay-sabay na kayong pupunta. Mas maganda yung magkakaibigan ng ang magiging kaibigan nyo, kapwa iglesia. Hi guys, it's David here, and I have something to say. A few years back, I met this girl na talagang nagpahanga sa akin. Isa siyang professional teacher na maganda, mabait, at matalino. And now, it's time para sabihin ko sa kanya yung nararamdaman ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Magandang hapon, Lola Sol. Asan po si... Ay, magandang hapon naman. Aalis po kami, may aktibidad po sa kapilya. Uy, nandiyan ka pala, pasensya ka na, hindi kita maaasikaso, may aktibidad kami sa kapilya namin. O ako, yan na pala si Oreng. Parang kilala kita. Ikaw yung sikat na vlogger ah. Ano nang ipangalan mo? Ayun! David! It's David, not David. Sa akin ka na somay. May muror din naman ako. Ako na magkatid sa'yo. Ay, hindi na, kaya ulit talaga ako sasabay. Kasi may aktibidad kami sa kapilya, dadaanan pa namin si Ma.
Laalis na po kami. Kamusta ka naman pala? Ay, mabuti naman. Buti nakasabay ako sa inyo nila, Oren. Uy, ang ganda ng ngiti ni kay Oren kay Ate Amanda. Gusto ko, bumunting kay Ate Amanda yung liligawan ko. Naku, puro panliligaw na yung nasa isip nyo. Mga binipa kayo, oy. Dapat ang atupagin nyo ngayon, yung pag-aaral. Tandaan nyo, dapat pag lumusong kayo sa panliligaw, dapat nasa tamang edad na kayo. Dapat tiyakin nyo na rin na handa kayo sa paglusong sa buhay may asawa. Dapat meron na kayong matatag na hanap buhay. Dapat meron na kayong kakayanan para bumuo ng sarili nyong pamilya. Grabe ka naman, kuya. Manliligaw pa lang. Pag-asawa agad. Paglusong sa buhay may asawa talaga ang dapat dahilan. Kaya tayo manliligaw, hindi para makipaglaro ng damdamin. Ay, sige na nga, kuya. Obong, bawal pa daw manligaw, ah. Pero bakit iba ang ngiti mo kanina, Kuya Oreng? Uy, in love. Mga kapatid, tara na po! Tayo na sa loob, baka mahuli pa tayo. Yeah, so far I think mag-work yung mga Pinoy childhood games type of vlog, right? Kasi like makikita nilang mga cool vloggers like us dito sa atin. What do you guys think? I think that's Pero That's sa indoors lang tayo, right? Ayoko kasi masyado mabilad. Yeah, for sure. Yes. We could use our private court doon sa other house namin sa Cabanatuan. I'll just ask Ma'am na lang to tell the maids para makapag-prepare. I have an idea. Pwede kaya si tita na lang isama ko sa next vlog ko? But anyway, I agree with you. Doon na lang tayo sa inyo. Oh, grabe naman. Activities, pagpano yun. Yeah, nako naman talaga. Guys, I got it. Uy, ilan na yung followers mo sa YouTube? Dumami ba? Tama, ang galing mo dun. Hello, Oreng. Good morning. Hello, Ma'am Amanda. Good morning din po. Ano pong may paglilingkod ko? Magpapasama lang sana ako sa'yo mamaya. Anniversary kasi nila Lolo at Lola eh. Nagpapatulong si Lolo Vico na supresahin si Lola Sol. May mga kailangan na ako bilhin mamaya. Naku, wala pong problema. Mga anong oras ko po kayo susunduin? 9 a.m. siguro. Sige po ma'am, see you later, alligator. Sige, sige. See you. Ingat ka. Unang beses
beses kitang nasilayan, dumaan sa aking harapan. Di alam kung anong aking naramdaman, tibok ng puso ay kay bilis, at ang lamig ng aking pawis. Nahihiyang lumapit sa'yo, at baka hindi mo ako pansinin. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka, at ito'y pangako ko sa'yo. Sa bawat ngiti, sa bawat tawanan, sa bawat suyuan, huwag mong malimutan, andito ako para sa'yo, mamahalin hanggang sa wakas. Di ako magbabago. Hi, Miss Amanda. Ba't kayo andito? Bakit kasama mo siya? Nagpasama lang ako kasi isusurprise namin sila lola at lola at anniversary nila. Ganun ba? Samahan na kita. What do you need? Oo nga no. Maganda. Mas oo ito. Tignan mo. Diba? Maganda rin. Ito pang Lisa. Amanda, mas okay ito. Amanda. Pa-surprise pa. Aba, syempre, para ito sa pinaka-espesyal na tao sa buhay ko. Salamat dito, mahal ko. Mahal, happy 50th anniversary. Happy anniversary, mahal ko. Sasama, manatiling tapat tayo sa isa't isa. Nabigay ng Ama, pinagbuklod tayo ng Diyos upang maging isa. Ingatan natin ang dangal ng pag-aasawa, pagkat ito'y inaasahan sa atin ng Ama. Salamat uli, mahal ko, at ipinaghanda mo pa ang okasyon nating ito. Aba, syempre, kahit na matanda na tayo at 50 taon na tayo nagsasama, hindi pa rin ako titigil sa pagsuyo sa iyo at pagpaparamdam na mahal kita. Oo, hindi ka pa rin nagbabago. Natatandaan mo ba nung mga bata pa tayo? Nung unang nagkita tayo, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Unang masilayan ko ang iyong mga ngiti, puso'y napaibig mo, hindi mapakali.
aking nang marinig ang malamig mong tinig sa saliw ng musika ng ating pusong pumipintig. Isang araw tumigil ang mundo na iyong sinabing matagal mo na ako itinatangi at sa akin iyong ipinadama. Sa'yo ko lamang naranasan ng dalisay na pagsinta. Higit ka pa sa hiniling, wala nang ibang nais mong makapiling. Hanggang sa ating pagtanda at sa aking bawat paghinga, patuloy kong tutuparin ang aking pangako. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin. Sana all makatagpo ng true love kagaya nila. Ano po, Nay? Mauna na po muna ako, Nay, sa taas. Ay, teka nga muna, Oren. May napapansin ako sa'yo ngayon. Parang may bago sa'yo ngayon, ah. Parang ang saya-saya mo. Bakit, Nay? Lalo bang pumapogi? Ay, naku. Naku, hindi kuya. Nakapakabilog-bilog mo talaga. Grabe ka naman sa akin, Pichi. Diba dapat suportahan mo yung kuya mo? Kuya, ang ibig ko pong sabihin, hindi na po bagong bagay yun. Lagi ka pong pupogi sa amin. Araw-araw. Aba. Ibang klase pala talaga itong kapatid kong ito. Pakurot nga. Anak, teka nga. Kalto talaga tong mga anak ko. Lagi na lang ako inuunahan sa hirit. Eh, pero ano nga ba talaga, Oren? Ba't nga ba ang saya-sayo mo ngayon, anak? Nanay, lagi naman po akong masaya sa tuwing uuwi ako sa inyo rito, ah. Naku, Nay, alam mo ba, parang may crush na yung si kuya. Talaga ba? Sino? Nakita mo na po yun, Nay. Maganda. Aba. Parang Koreana. Mahaba din yung buhok niya, Nay. Akalain mo yun, ha? Sobrang ganda niya. Parang hindi na po sila bagay ni kuya. Pero mga mabait po. At teacher pa. Naku, si Pichi talaga. Hindi, Nay. Wala pa po akong panahon at kakayanan para dyan. Sa ngayon po, nakapokus po muna ako sa paghahanap buhay para sa inyo nila, Pao. Pero crush mo nga. Uy, ang anak ko, pumapag-ibig na. Si nanay naman, simpleng paghanga lang po yun. Nay, akit ko po muna to sa taas. Mas mabuti pa nga kung aakit ka na, Pichi. Pero alam mo, anak, kung tutuusin, nasa tamang edad ka na. Pwede ka nang magkaroon ng sarili mong buhay. Marami ka nang isinakripisyo at tiniis para sa amin ng mga kapatid mo. Pero tama ka din naman, anak, na kailangan nga magkaroon ka muna ng maayos na trabaho. Pero wala ako nakikitang hadlang para pumasok ka na sa pakikipagrelasyon, anak. Basta, Nay, sa ngayon, hanggang paghanga lang po muna tayo. May hiling din po sa panata yung inilaan ng ama para sa akin. Doon na po muna tayo sa simpleng paghanga. Dadating din po tayo dyan. Siya nga pala, anak, tumawag ang Tito Bert mo. Naku, aliw na iliw, napakaraming kwento, lalo na nung unang makakita ng snow. Aro, si Tito Bert talaga. Buti nga at sinama ng mga anak niya doon. Nalilibang. Nga pala, sabi niya, marami daw trabaho sa Amerika. Baka daw gusto mong subukan, baka daw interesado ka. Kung mangingibang bansa naman ako, Nay, may iiwan ko kayo. Sino po yung makakatulong nyo para mag-asikaso kay Pichi at Pao? Naku, anak, mapapalayo ka sa amin. Hindi po ba mas malaking tulong po yun sa atin, Nay? Hindi po ba, Nay, magiging mas mabilis yung pag-asenso natin? Mas masusuportahan ko po yung pag-aaral nila Pichi at Pao. Maaari, anak. Pero baka naman masyado ka naming mamiss. Saka, masaya tayo, anak, ng magkakasama, hindi ba? Mas panatag ako, anak. Alam ko naman po yun, Nay. Pero siyempre, nangangarap din po ako na hindi na tayo bibili ng tingi-tinging bigas.
hindi na tayo mangungutang. Yung bibili din tayo ng mga bagay na gusto natin na hindi na tayo magko-compute kung kakasya ba yung budget natin. Yung magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay. Kung buwang loob mo, susuportahan kita. Pero malalayo pa rin pala ako sa kanya. Ano yun, anak? Ah, wala po, Nay. Sabi ko po, nakakasama po sa skin yung masyadong pagpupuyat. Beauty rest na po kayo. Naku, ikaw talaga. Hi guys, it's David here. And I have something to say. A few years back, Sabay, kuya. Oh, magpapakabait ka dito sa school ha. Bawal ang makulit. Baka mapagod yung teacher mo sa'yo. Yung mga itinuturo ko sa'yo, mukha kalimutan. Ako pa ba, kuya? Sige na, at baka malate ka pa. Mama Amanda! Mama Amanda, merenda niyo po pala. Uy, nag-abala ka pa, Oring. Maraming salamat, ah. Nabanggit po kasi ni Lola Sol na may observation daw sa'yo mamaya. Pagpasensya mo na muna yung pampagudla ko sa'yo. Ano ka ba? Paborito ko kaya to. Hello po ma'am, excuse me po, may nagpapabigay daw po sa inyo. Si Kuya David po. Uy, ma'am, napapano ka dyan? Natutuwa kasi ko dito kay David. Napanood mo na ba yung bagong vlog niya? In fairness ha, ang pogi nitong manliligaw mo. Pero mauna na ako umuwi kasi may pulong pa kami para sa aktibidad bukas. Kasama ako sa decoration committee. May aktibidad uli kayo? Oo. Ah, yun ba yung upcoming activity na nakapost sa story mo? Uy, mukhang masaya yun ah. Madami bang pogi doon? Baka pwede kang sumama. Alam mo, pwedeng-pwede. Chat na lang kita kung anong oras dadaanan kita bukas. Okay, bye-bye ah. Sige, ingat! Bye! Hindi magdahan-dahan eh! Ano ka yan? Pre, andun! Tara, bulin! Ayoko na! Bumabay ko!
David, ayos ka lang? Anong nangyari? It's David. Kapi ka muna, David. Ay, David pala. Salamat. Salamat din pala sa pagdala mo sa akin dito. Sa lugar kasi namin, medyo hindi safe ngayon. Tsaka masyadong mainit yung mga humahabol sa akin. Babayaran ko rin naman sila. Ah, yun pala yung nangyari. Pero yaman na. Welcome na welcome ka rito. Minsan lang kami mabisita ng artistahin katulad mo, maliban sa akin eh. Napakahirap din kasi makipagsabayan ngayon. Bibili ako ng bagong damit at gamit para maganda ang dating at quality sa mga vlogs ko. Tapos, bukas makalawa, may bagong trending na naman, may bagong uso. Siyempre, for the sake of my image, kailangan magkaroon din ako. Ay, ganun. Napaka-komplikado pala maging vlogger, no? Oo. Tsaka kailangan magkaroon din ako ng connection sa ibang mga maimpluwensya para sa mga viewers ko at viewers nila. O di ba? Panigurado maraming manonood. Kaso hindi rin basta-basta may pagkaibigan sa kanila. Kailangan kauri ka nila. Kaya ang hirap-hirap talaga may pagsabayan sa kanila. Ang hirap pala talaga ng ganyan sitwasyon, ano? Ako kasi kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Pasalamat na rin ako sa Panginoong Diyos sa mga biyaya niya. Saka pasalamat na rin ako kasi meron pa rin mga taong tumatanggap sa akin kung sino ako. Okay ba sa'yo na ibang tao yung magdidikta kung paano ka maging masaya? Saka okay lang din ba sa'yo na social media yung papatakbo ng buhay mo? Bakit? Ikaw, kontento ka na ba? Na ganito ka lang? At ganyan lang matingin sa'yo ng ibang tao? Siyempre, nangangarap din ako ng mas maunlad na buhay para sa pamilya ko. Pero hindi rin naman siguro masamang i-appreciate yung mga bagay na meron sa atin ngayon. Kaya kung tatanungin mo ako ngayon kung kontento na ako sa buhay ko, masasabi ko sigurong kontento na ako kasi may pamumuhay kaming payak lang. Hindi komplikado. Payapa. Teka nga lang pala. Hindi ito marami. Pero sana makatulong yan sa problema mo. Ha? Naku, huwag na Oreng. Sapat na tulong ng ginawa mong pagdala sa akin dito ngayon. Kaya, huwag na. Ano ka ba? Ayos lang. Mapag-iipunan ba naman yan sa mga susunod eh. Shoutout mo na lang ako sa mga susunod na vlog mo. Oo, salamat talaga sa'yo. Hindi ko talaga alam kung paano ako makakabawi. Oreng, anak! Asan ka na? Oras na ng family hour namin saka ng panata nila nanay. Gusto mo bang sumama? Mag-enjoy at maglaro sa Unity Games. Halina at sumali, huwag na magpahuli. Sa Unity Games, simulan na natin to. Mag-enjoy at maglaro sa Unity Games. Halina at sumali, huwag na magpahuli. Sa Unity Games. David? David, ikaw nga ba yan? Oh, hi. Uy, Ama Pan, kamusta? Bakit ka nandito?
In-invite kasi ako dito ni Oreng. May event daw sila. Nakita mo ba sila? Oo. Ayun sila sa volleyball court kasama yung friend ko si Amanda. Siya naman nag-invite sa akin dito. Okay. David, pwede magpa-picture? Yeah, sure. David? Oy, Utol. Nakalibot ka rin pala. Sana pumasok ka. Pwede namang manood eh. Hindi, okay lang. Nakapanood din naman ako ng konti. Hindi lang ako masyado nagpakita kasi alam mo naman, baka madistract sila. Huwag kang magalala. Ako na muna yung sumalo sa atensyon nila para sa'yo. Hindi, biro lang. Masyado ka kasing seryoso eh. Hindi naman masyado. Kasi naman, natutuwa lang naman ako kasi ang saya-saya nyo rin sa activity ninyo. Oo naman, iba ang kapatiran sa loob ng iglesia. Para kang may isang malaking pamilya. Yan mo, lagi kitang iimbitahan sa tuwing meron kaming isasagawang aktibidad. Okay, sige. Pag-iisipan ko. Sa di inaasahang pagkakataon, dumating ka sa buhay ko. Di ko akalaing magkakasundo tayo. Sa ama'y pinagpanata kita, sinambit ang pangalan mo sa kanya. At sinabi ko, Ang Amanda! See you po mamaya. At maghintay at sa tamang panahon, basbas at ibigay umaasang. Bilang paggalang ko po sa inyo, Lolo at Lola, gusto ko po sanang humingi ng pahintulot. Alam mo, bilib ako sa iyo. Bibihira lang ang katulad mo na formal na nagpapaalam ng maayos para manligaw. Oh, speaking of, ayan yung sundo mo. Maraming taon, badya kang maghihintay. Abutin man ang kahit tagal, sa puso'y di mawawalay. Ikaw lang ang hiniling sa ama. Mahal kita mula pa noong simula. Sa panalangin ko'y tukon kanya, wala nang alinlangan pa. Ikaw ang hiling sa ating ama. Ikaw lang ang iibigin tuwi na handang magtiis at maghintay at sa tamang panahon, basbas at iibigay. Ay mo, Amanda. Kumusta ka? Kumusta? Uy, no. Eto, ayos naman. Ikaw. Never been better. Nga pala, nakapunta kayo. Ay, hindi na. Magta-tricycle na lang ako. Papunta rin kasi ako sa gawain na Bible study. Alam mo, halika na. Sumabay ka na sa akin. Doon din naman ako pupunta.
tawag mo si nanay. Nanay, online na po si kuya. Ganun ba? Tara, makamusta natin ang kuya mo. Hi kuya, hello po. Ang Kuya Oreng mo na ba yan? Anak, kamusta ka na? Miss ka na namin ng mga kapatid mo. Kuya, miss na po kita. Kuya, umuwi ka na po. Hirap na ako. Ako na lang pogi dito sa bahay. Ay, ibang klase talaga, oo. Manang-mana ka talaga sa akin. Nanay, hello po. Mabuti naman po ako rito. Katatapos lang po sa trabaho. Baka naman pinababayaan mo ang sarili mo dyan, ha? Hinay-hinay lang sa trabaho. Kumakain ka ba naman sa tamang oras? Naku, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Okay na okay po ako rito. At saka, hindi ko pa rin po pinababayaan yung pagkain, siyempre. Kayo naman, Pichi at Pao. Kumusta kayo? Kuya, malapit na rin po pala yung graduation day namin. Sa wakas po, matatapos na rin po yung senior high school life ko. Saka syempre po, with honors pa rin naman po ako. Ako naman po, kuya, nag-champion sa ABM Arts ng mga nasa pagsamba ng kabataan. Sa susunod na buwan po, makikipag-compete naman po ako sa cluster level. Anak, miss na miss ka na talaga namin ng mga kapatid mo. At salamat sa sakripisyo mo dyan sa abroad. Kahit paano, eto ang buhay natin, unti-unti nang gumiginhawa ng dahil sa'yo. Kaya anak, salamat sa'yo ah. Pwede ka na talagang umuwi dito sa Pilipinas para makasama ka namin ng mga kapatid mo. Opo. Opo, Nay. Malapit na po ako umuwi. Sabik na po akong makakasama kayong uli. No offense, Ma'am Amanda ha, pero wala na ba talagang iba? Look, wala siyang stable job. Saka maliit lang yung kinikita sa pamamasada. Sa panganay yun, oy. Siyempre, uunahin niya yung family niya, and while he's responsible for his family, paano kayo kung sakali? Sino magpo-provide sa'yo? Ikaw? Kalmahan mo lang, Ma'am Che, ah. Masyado kang advance mag-isip eh. Wala pa Pero man. eto ha, sana bago siya mag-approach sa'yo, yung may ibubuga na siya. Or I mean, yung may kakayahan na. Kasi sa totoo lang ha, madaming nagkakagusto sa yung professionals at magaganda ang trabaho. Alam mo, Ma'am Cheche, hindi kasi ako dyan tumitingin eh. Alam mo naman si Oreng, masikap sa buhay. Madiskarte. Ay, ayan oh. Speaking of, ayan yung sundo mo. And that experience truly humbled me. Na ang success, hindi yan nami-measure ng mga material na bagay na meron tayo. O kung kaya na nating bumili ng mga extravagant things na nakikita natin meron din ng ibang tao. Kundi ang success, yan ang pagkakaroon natin ng peace at contentment habang hinihintay natin dumating yung mga hinihiling natin sa ating mga prayers. At habang pinagsisikapan nating maabot lahat ng mga gusto natin sa buhay. And with that, I'm most excited to introduce you guys ang isa sa mga tumulong sa akin para ma-realize sa mga bagay na to. Our guest for tonight, isang OFW na nakapagpatayo ng sarili niyang automotive repair shop dito sa Pilipinas. An icon of success, my friend, Orlando. O, Apo, hindi mo ba babatiin ang bisita natin? Ikaw na nga kaya? Mano po? Lola. Lola. Oreng? Mula ngayon, wag mo na akong tatawaging Oreng. Orlando.
Orlando na lang. Laki ng pinagbago mo ah. Akala ko, lalo na naman ako lumaki eh. Ano ka ba? Ayos lang. O siya, tara na sa hapag at mag-almusal. Masarap magkwentuhan ng may pinagsasaluhan. Mukhang masarap sa kapitong kakanin nyo ah. Binilin po sa akin yun ni Oreng bago po umuwi rito sa atin. Buti na nga lang po, marunong na gumawa nito yung girlfriend ko. Kilala na ba nila yung girlfriend mo? Sino? Si Ma'am Cheche po. Pagpapanggap na kailangan, walang madarama sa sarili. Nakakulangan, di kailangan makipaghabulan. Payaman, ligtas, maginhawa, yan ang mararamdaman. Payaman, ligtas, maginhawa. Huwag nang malungkot, huwag nang sumimangot. May tamang oras para sa lahat ng bagay.